Bakit hindi kailangan matakot sa karne, Doc? Meron akong cancer, bawal daw ang karne. Doc, may bukol ako, bawal daw ang karne. Doc, mataas yung cholesterol ko, bawal daw ang karne. Meron akong fatty liver, mataas yung aking liver enzymes, bawal daw ang karne. Meron akong gout, bawal daw ang karne. So, marami tayong pwedeng gawing modification po. Ano kasi, mismong karne, iba't iba din yung uri niyan. Meron tayo syempre white meat, may red meat, yung iba pa nating protina, of course, meron tayong isda rin. Pero going back dito sa karne, ang pinakamahalagang pundasyon ay ganito po. Pag sinabi natin sa low carb na meat, ang priority natin ay whole, unprocessed food. Ibig sabihin, totoong karne. Kung meron tayong resources, for example, yung mga nakatira dito sa abroad, alam natin dito sa abroad, mura lang yung karne compared sa, yung standard of living natin dito ay medyo madaling maka-afford ng karne. So then may option kayo kung kaya, then you can have yung ating mga organic grass-fed. Siyempre naiintindihan ko sa Pilipinas, hindi ito widely available at marami ang hindi naman ganun kalakihan ang budget. Then anything na meat, kung nasa probinsya kayo, edi sa kakilala ninyo kayo bumili, as much as possible kilala ninyo yung nagpalaki nung baboy o nung baka. And then in that way, as much as natural sana yung kinakain, so walang problema yan sa probinsya, yung mga nasa Manila naman, then yung meat na hindi cured, yung hindi prinoseso, yun yung next best thing. Iba't ibang level yan, depende sa kakayahan natin at availability, yung mga nandito sa abroad at afford, organic po, grass-fed. Yung hindi maka-afford, okay lang, yung karne, paano naman yan, Doc? Yung karne ay pinapakain ng feed. Huwag pong mag-alala kasi yung katawan ng hayop ay kayang i-convert yan. Para din tayo, kumain kayo ng for example, protein, kino-convert na ng katawan natin yan sa muscle. So, kung medyo takot kayo sa taba, for whatever reason, takot kayo, you can always opt for yung lean cuts ng meat po. Pero again, kung iintindihin natin ang pinakabasihan nitong lifestyle natin, malalaman natin na hindi talaga yung taba, hindi yung karne yung problema. Ang problema yung kapartners na sobra-sobra nating kinakain, which is yung kanin, yung tinapay, yung noodles, lahat na lang ng mga high carb, kadalasan pa, highly processed po. Intindihin natin, maraming na tayong videos na nagawa niyan, nandyan po, YouTube. So type nyo lang Dr. Iris tungkol sa cholesterol, high blood pressure, diabetes. Makikita po ninyo na hindi talaga karne ang problema pag naintindihan natin yung metabolism. Ano ang nako-convert sa loob ng katawan natin? Ano ang lumilikha ng cholesterol? And most of the time, hindi naman yung karne yung dahilan niyan.